Timothy chapter 4. Nakita niyo po, nanay? Medyo maano po? Dito ka na yung dito na tayo gusto. Hindi, okay. Sa akin. Opo. 1 Timothy po, chapter 4. Verse 16. No? Isang talata lamang po. Ngunit dito po tayo ngayon ninanilay po ng mga salita po ng Diyos. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Pakibasa, Brother Louis. 16 verse 16. Mag-ingat sa iyong sarili at sa doktrina. Patuloy sa mga ito. Sapagkat sa paggawa nito, kapwa mo na iniligtas ang iyong sarili at sila ay nakikinig sa iyo. Amen. Okay, so dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, actually sa buong 1 and 2 Timothy, ito po ay sulat ni Pablo para po kay Timoteo, no? Hindi lamang po ito kay Timoteo, maging po sa church ng ating Panginoon during the time, no? At personal po siya na nakausap nito po yung Timoteo, and nung siya po ay nakulong during the time, ay siya po ay gumagawa na lang po ng sulat, no? Para po mabasa ng mga kapatid. Nagbigay po siya ng instruction sa pamamagitan po ng sulat. So sa madaling salita, ay hindi yun nawawala yung kanilang komunikasyon sa isa't isa, no? Sa church, sa mga kapatid, no? Sa maging po kay Timoteo, upang ang purpose po noon upang maging matibay po yung church, no? At ang purpose po noon para maging matatag ang church, at ang purpose noon ay upang mailigtas, no, yung church. Maging si Timoteo doon po siyempre sa mga maling aral, no? Mga maling pamumuhay, kasi mahalaga po kasi talaga yun, no? Na magkaroon po tayo tinatawag na conversion, no? Ma-convert yung ating puso, yung ating buhay, no? Actually, tayo na born again na, but we need also the conversion sapagkat nandito pa po tayo sa lupa ngayon, no? Nasa flesh pa po kasi tayo. Kaya kailangan tayo maturuan, matagubilinan, at mabigyan ng instruction, no, ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Kaya isang hamon po sa buhay po natin at salaminin po natin kung ano po ba ang tinagubilin nito ni Pablo kay Timoteo at sa church upang atin din po makita yung ating buhay, masalaminin po natin na kung saan ay para po malaman natin kung ano din po ang ating dapat gawin sa paglilingkod po, of course, sa ating Panginoon, no? Isang encouragement na binigay po yung ng Diyos, binigay ng Diyos para po sa atin. Okay. Now, sabi dito sa verse 16, no, ng 1 Timothy chapter 4, sabi dito, mag-ingat sa iyong sarili. So, ito po ba ay warning? Oh, warning po ito, no? Warning kasi sabi ni Pablo, mag-ingat sa iyong sarili. Kasi kahit po si Timoteo matibay sa pananampalataya, kailangan pa rin mag-ingat. Diba? Kasi po, ay iba yung nag-iingat kaysa hindi nag-iingat. Kasi yung nag-iingat, syempre, nandoon ang possibility na hindi ka matangay ng anumang mga bagay sa mundo ito. Ng mga makamundong mga ginagawa, mga maling pamumuhay. So, iba po talaga, no? Na bagamat may Diyos tayong palikuran, subalit, hindi naman tayo robot na kaya nga tayo binigyan ni Lord ng buhay para meron tayong part sa buhay po natin, na ang part po natin, kailan tayo mag-ingat sa mundong ito na atin pong ginagalawan. So ito po ay isang warning po, no, ng ating Panginoon sa atin, maging kay Pablo, kay Timoteo at sa church during the time, sa church po na Efeso. At kasi minsan sinasabi natin, ako ganun din, no, na-feel ko rin dati during the time nung hindi ko pa po ito nabasa, na akala ko
ay matatag na, no? Ibig sabihin, para bagang kumpante ka na, ika nga. Pero hindi pala. Kaya nga sabi ni Pablo, kailangan mag-ingat tayo. Kaya sabi dito ni Pablo uli dito po sa uh, Corinthians, no? Chapter 10 verse 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Okay. Sige po, babasahin po ni Nanay Luz. Sige po Nanay, sa Tagalog po, meron po niyan. Kaya, ang may kaakalang siya nagtatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen. No? Minsan, akala natin, nakatayo pa tayo, no? Pero, minsan, nakita ho natin na tayo pala na nabuwal na. Kaya ang sabi ni Pablo, mag-ingat. No, nandito po uli yung tinatawag po na warning, no, ng ating Panginoon. Sino ho ang wina-warningan niya? Siyempre, yung church ng Corinto. Tama po? Yung church ng Panginoon, yung mananampalataya. Kaya sabi, kaya nga, hayaan siya nag-akalang siya ay nakatayo, na mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Okay? So, kasi mahirap po ang isang Kristiyano na mabuwal o malaglag, no, sa ating Panginoon, no, na napakahirap na po talagang baga sa manumbalik sa dating sigla sa paglilingkod po sa ating Panginoon, no? Kaya nga po pinapag-ingat po tayo ni Lord at huwag nating sasabihin na tayo po ay masigla, na tayo ay nakatayo, matatag. Huwag po nating sabihin sapagkat tayo po ay lumalakad lamang po sa biyaya po ng ating Panginoon, no? So, napakaganda po ng warning ng ating Panginoon, no? Ito po ay para sa anak po ng Diyos. Wina-warningan po niya kasi po kakilakilabot po talaga na tayo po ay mawala, malaglag, mahulog sa kamay po ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung kamay sa kanyang mga gawain, sa kanyang kapangyarihan, mawala ka. So, kasi tayo naman lahat nakaranas na ng kapangyarihan po ng Diyos, no? Sino po ba sa atin ang hindi nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Di ba lahat tayo nakaranas na ng kapangyarihan ng Diyos? Tama po? So, pinaparamdam po sa atin ni Lord yan, ipinapakita ni Lord sa atin yun. Kasi meron tayong tinatawag na spiritual eyes. Tama po? Alam niyo po bang spiritual eyes? Okay? Meron tayong physical eyes, pero meron pa rin tayong spiritual eyes. Ibig sabihin, pinapakita ni Lord yan sa puso natin. Tama? Naramdaman natin, pinapadama ni Lord sa atin, no? Pinaunawa ni Lord sa atin, pinakita ni Lord sa atin, that is spiritual eyes. Tama po? So, mahalaga po na makita ho natin. Pero ito po yung mga tao po na di umanong sila ay naglilingkod sa Diyos at nakita po ni Lord na ang puso ay hindi naman, mahirap po na makita ho nila yung kapangyarihan ng Diyos. Mahirap po makita nila yung nakita ho natin at naramdaman po natin sa buhay po natin, no? Kasi ang pagkaintindi lang natin, pagkaalam, pagkaunawa natin ng mga salita ng Diyos, isang biyaya yan ng Diyos na binigay po sa atin. Na naintindihan natin, naunawaan natin yung tama at totoong aral, no? Kaya na-enjoy natin hanggang ngayon yung aral na ito na pinaunawa po ni Lord sa atin. Kaya ang enjoyment po natin sa aral po ng Diyos, sa ating Panginoon, syempre, no? Kaya ituloy ho natin dito sa Colossus, no? Colossus naman po tayo, chapter 2, verse 8, no? Babasahin ni Brother Louis ang aklat po ng Colossus. Brother Louis, so you, Brad. Chapter 2, verse 8, no? Sige, Brad, pakibasa. Opo. Colossians chapter 2 verse 8. Oo. Mag-ingat na baka kayo ay mapihag ng sinong tao sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhan ng panlililang ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga kasimulang araw ng sanglibutan at hindi ayon kay Kristo.
Amen. So warning ulit sa atin, no? Na ang sabi po dito ay mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya. Okay? So, sino daw ang magbihag sa atin? Mga tao. Di ba ba? Ang magbihag po sa atin, mga tao. Yung mga taong pinipuluso po ang salita po ng Diyos. Tama po? Pag sabing pinipuluso po ang salita ng Diyos, ibig sabihin po, pinipilit nila ang sarili nila na yun ang katotohanan, samantala ang katotohanan po ito, yung mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, meron po ulit siya warning sa atin. No? May warning po ulit si Lord sa atin. No? Para makita po natin yung tagubilin po ni Lord na napakahalaga pala na tayo po ay mag-ingat. Okay? So, halimbawa, sa buhay natin na ito, no? Pinapag-ingat na po tayo ni Lord sa isang bagay na hindi natin dapat gawin, ginagawa pa rin natin, tuloy, no? Maraming nalalaglag sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kasi may mga warning na si Lord, ginagawa pa rin. Tama po? Halimbawa, sa pagkain. Di ba? O, bawal ang ano sa iyo kasi ganyan na yung kalagayan mo. Kain ka pa rin na kain. O di kaya, bawal na yung pag-inom ng alak, nagsisigarilyo. O, ginagawa pa rin ng tao, di mo ba? Kaya napapahamak po Kasi nandun na nga po yung warning sa buhay po natin, ngunit ginagawa po pa rin. O? So, hindi dapat. Kaya nga sabi po ni Lord sa pagitan ni Pablo, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya. Di ba? Di ba ang filosofiya ng tao? O, okay lang yan. Mamamatay ka rin Di ba? Ang ganda ng filosopo ng tao, no? Sige lang, magbisyo ka. Kung anong ginagawa mo, gawin mo. Mamamatay ka lang din Ganun lang din. Mamamatay lang din tayo. Yeah. Di ba? Filosopo ng tao po yun di ba? No? So, hindi dapat. Kaya nga tayo ay tinuturuan po ni Lord para po tayo mag-ingat kasi mahirap na mabihag po tayo. Mabihag ang ating damdamin, mabihag ang ating puso, mabihag ang ating paniniwala sa Lord, mabihag ang ating pananampalataya, mabihag yung ating paging mainit sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, delikado po. Kaya ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 16, ang ating pinaka-topic na ito ay mag-ingat sa iyong sarili. No? Sabi ni Pablo, at sa doktrina. No? So, di lamang pala sarili natin ang pinapag-ingat, maging pala sa doktrina. Kasi, tandaan po natin, maraming nagsisilipan na ngayong doktrina. Diba? Lahat tayo nakaranas ng mga iba't ibang doktrina during the time hanggang ngayon. No? Ibig sabihin, nakarinig tayo ng ganyang klase mga doktrina. Kay Brother Louie, ganun din. No? Doon sa show niyo po ba yun? Insan. Tito o tita. So ganun po, may maririnig tayo. Kasi may mga ibang doktrina po talaga Pero tandaan po natin, may warning na naman po si Lord dito. Basahin po natin. Sa aklat po ng Hebreo chapter 13, verse 9. No? Okay, babasahin po ni Brother Louie. Hebreo chapter 13, verse 9. Sige po, Brad, pakisuyo. Hebreo chapter 13 verse 9. Huwag magpadala sa mga sari-sari at mga kakaibang doktrina, sapagkat ito ay isang mabuting bagay na ang puso ay maging matatag sa biyaya, hindi ng mga pagkain na hindi napakinabangan nitong mga mahinabangan. Amen. So malinaw, no? Na ang sabi po ni Lord sa pagitan po ni Pablo, huwag magpadala sa mga sari-sari at mga kakaibang doktrina. So ito po ay may halo po siyang utos na warning din po sa atin, no? Sapagkat ano sabi dito? Sapagkat ito ay isang mabuting bagay na ang puso ay maging matatag sa biyaya. Of course, kaya tayo naging matatag dahil po sa biyaya po ng Diyos. Tama po? Ibig sabihin,
Pagsabi po na maging matatag ang ating mga puso sa biyaya po ng Diyos, ibig sabihin po ay nakita ho natin yung mga biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob po sa atin. Tama po? Ano po ba ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin? Mula kay Nanay Los. Sige po Nanay, ano pong biyaya ng Diyos na Marami. binigay sa atin? Oo, ay sa Di po ba hindi mabilang? Oo. Tama po? Lahat, Oh. lahat talaga. Lahat, biyaya po ng Diyos yan. Sa iyo, sister, ganun din po. Di ba? Biyaya ng Diyos yan. Buhay natin, lahat, biyaya ng Diyos. No? Yung ating paglilingkod, biyaya po ng Diyos ito. No? Bihira lang yung tao na tunay at totoo na naglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Kaya biyaya po yan ng Diyos. Di ba? Lahat na bagay sa buhay po natin, biyaya po ng ating Panginoon. Kaya may utos po ang ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo na sabi dito, huwag magpadala sa mga sari-sari at mga kakaibang doktrina. Kasi meron na talagang doktrina si Lord eh. Di po ba? Kaya ang sabi niya dito sa verse 8, atras natin ng konti. Sabi dito, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. So, kung si Jesus Christ, siya ang kahapon, ngayon at magpakailanman, ibig sabihin ang doktrina niya ganun din. Hindi din niya nagbabago. Tama ba? Amen. Hindi nagbabago ang doktrina ni Lord. Kasi siya hindi nagbabago eh. Dala-dala pa rin ang doktrina ng ating Panginoon. So, mahalaga na ang ating mga puso dapat ay maging matatag. Tama po? Saan tayo maging matatag? Sa biyaya. Of course, sa biyaya po ng ating Panginoon. Ang salita po ni Lord, ang sound doctrine ng Panginoon, biyaya ng Diyos sa atin yan. Pag sabing sound doctrine, ibig sabihin tunay. Kaya nga, ang pinapangaral natin, yung tunay na doktrina ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat ng Titus, chapter 2, verse 1. No? Ano ba ang dapat nating salitain? Ano ba ang dapat nating i-share? Ano ba ang dapat natin ipangaral? Siyempre, yung mga sound doctrine, no? O tunay na doktrina. Okay? Pakibasa po, Nanay. Ngunit magsalita ka nga mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Aral na magaling, ito po yung yung tunay na doktrina or tinatawag sa English po na sound doctrine, no? Ito po yung salitain dapat. Ibig sabihin, ito ipangaral, ito po ibahagi. At syempre, kung ito po binabahagi sa atin, pinapangaral sa atin, ay dapat paniwalaan po natin yung mga sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya madalas ko nga po sinasabi na pagka meron mangaral sa atin, pagka alam mo yung salita ng Diyos, doon pala sa introduction, alam mo na ang pinapangaral sa atin, totoo o hindi. Okay? Tama po? Kaya nga, dapat tayo maging magpakalalim sa mga aral po ng Diyos. Kamukha niyan ay halos lahat ng mga reliyon, ang aral ay ang kaligtasan kailangan gawin ng tao. O, diba? O, merong pagdidesisyon na ginagawa para maligtas. So, hindi po ang tunay na kaligtasang eternal, biyaya ng Diyos. Gawa lamang ng Diyos po yan. Okay? Hindi po sa pagdidikta ng tao. Okay? So, malinaw po. At hindi po dahil sa batas na gagawin ng tao para maligtas. Okay? Ang paggawa ng batas ni Lord, no, ay nagagawa natin yan dahil tayo ay ligtas na. Hindi yan magagawa ng isang tao nang hindi ligtas. Okay? Tama po? Kaya sa bagong tipan, o sa lumang tipan, ang 10 utos, ginawa na lang ng ilang utos sa bagong tipan? Dalawa na lang. Dalawa na lang po, no? Ano sabi doon sa Matthew chapter 22, verse 37? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. No? With all your strength. No? At ang pangalawa, love your neighbor as thyself. So, dalawa na lang po. Pero kung ugatin mo yung
dalawa na yan, nandoon po yan napapaloob, 10 utos. No? Kung ugatin po yon, nandoon po yon. No? Bali, ginawa na lang dalawa ng ating Panginoon Kristo. No? So, ang ating Panginoon Kristo, may mga kautusan pa rin siya, syempre. At kaya nga, sinusunod natin yung kanyang utos. No? Kaya ang utos niya, isa sa utos niya, yung ating fellowship. Po? Yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos, yung ating pag-aaral, utos po yan ni Lord. Ang ating pananalangin, utos po yan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na makita ho natin na ang tunay na doktrina po ay hindi yun nanggagaling sa tao, kundi galing po sa ating Panginoon. Galing sa banal na kasulatan. Kaya sabi dito ni Pablo kay Timoteo at sa church, mag-ingat sa inyong sarili at sa doktrina, no? Hindi lamang sa sarili pala, maging sa doktrina. Magpatuloy sa mga ito. Ano ang dapat ipagpatuloy ni Pablo o ni Timoteo sa sinasabi po ni Pablo? Dito po ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Sabi dito sa verse 13, no? Atras tayo ng konti. Verse 13, ano sabi dito? Sabi dito sa verse 13, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. So malinaw, no? Hanggang doon sa pagdating ni Pablo, no? Magbigay daw ng pansin. Sino? Si Timoteo at ang church. Saan? Sa pagbabasa. No? Sa pagbabasa. Sa pagtatagubilin sa doktrina. So, malinaw. Doon pala dapat sila magpatuloy. Di po ba? Kaya tayo nagpapatuloy because of the doctrine of God. Tama? Nagpapatuloy tayo dahil sa doktrina ng Diyos, na ito pong doktrinang ito, galing po sa Panginoon, at syempre, kung ikaw ay natili sa doktrina ng Diyos, ikaw din nanatili po sa ating Panginoon. Kasi doktrina po niya yan. Tama po? So, magkaakibat po yan. Magkasama po lagi yan. Hindi po pwede na isipin lang ng isang tao, naglilingkod siya sa Diyos, siya sa Diyos, and yet, ang kanyang buhay, hindi ho sumusunod doon sa doktrina ng ating Panginoon. So, wala pa rin po yun. Hindi po totoo yun na siya po ay sa Diyos. Kasi, ang sa Diyos, nandoon din po dapat yung doktrina na kanyang taglay, no? Sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod po. Of course, sa atin pong Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy, basahin po natin, na may in-advise po dito ang ating kapatid na Pablo, si church sa saka kay Timoteo, okay? Chapter 3, verse 14. Saan daw ba tayo dapat magpatuloy? Father Louis, pakibasa. 2 Timothy chapter 3 verse 14 po. Basahin natin yung payo ni Pablo sa church sa kay Timoteo. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Sapagkat magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matiyak na. Nalalaman kung kanino mo natutuhan ang ito. Amen. So, kailangan talaga tayo magpatuloy, no? Saan tayo magpatuloy? Sa mga bagay na ating natutunan. Tama ba? At natyak na. So, ang ating natutunan na ito sa salita ng Diyos, at atin din po natyak na kung saan isinulat na po ng Espiritu ng Diyos sa buhay po natin, sa puso natin, yung kanyang sound doctrine, yung tama at totoong aral po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, magpatuloy, dapat magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at natyak na nalalaman kung kanino mo natutuhan ang mga ito. Kaya, syempre, ang natutuhan natin sa mga salita ng Diyos, galing po sa Lord. Siya po ang nagturo sa atin. Tama po? Okay? Kaya ho, ay mahalaga na makita ho natin na ang ating paglilingkod na ito, lagi ho ang sentro ay ang Diyos. Ginagamit lang po yung pastor na magbahagi ng salita ng Diyos. Tama po? Ginagamit lang tayo lahat ng Diyos para ang gawain ni Lord ay lumago, sumigla, tama po, tumatag,
At ang kasunod nun, yung benepisyo natin na binigay ng Diyos sa atin. Meron na po ba tayong nakuha mga benepisyo galing sa Diyos? Amen. Napakaraming benepisyo, no? Na binigay po ang Diyos sa atin. Okay? Kaya, sa totoo lang, kahit man tingnan mo at kaliwat kanan, diretso ang buhay natin, kahit matumalikod ka, walang dahilan para hindi natin paglingkuran yung ating Panginoon. Walang dahilan talaga na hindi tayo magpatuloy sa ating paglilingkod ko sa Diyos. Kasi, pinadama ni Lord sa atin, pinakita ni Lord sa atin, pinaranas ni Lord sa atin ang lahat. Lahat-lahat na mga bagay sa buhay po natin, na kapag ka ang Diyos ay nakilala mo sa buhay mo, nasasabi mo, Lord, walang-wala pala ako dito sa mundo. Lahat pala ito sa akin ay galing sa iyo. Di ba? Gano'ng kasarap po yun? No? At ano po ang giging resulta once na atin pong masasabi yan kay Lord, once natin naintindihan at nanawa ng mga bagay na yan, di po ba yung puso natin mas lalong nagpapakababa sa Lord? Tama po? At si Lord naman ang siya nating itinataas po sa buhay po natin. Okay? So, baga sa ano, no? Baga sa maglilingkod sa Lord, kasi nakakalungkot, di naman natin intention na saktan ang puso ng ibang mga pastor. Ngunit, realidad po kasi nakikita ko natin, maraming mga pastor o lingkod ng Diyos ngayon na mayayabang. Di ba? Mga nagdodoctorate, nagmamalaki sa buhay. Di ba? Okay. Bakit? Kasi po, hindi yun nila nakita. Sa buhay po nila, na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay. At bukod doon, ay hindi yun nila naranasan kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay po ng bawat isa, na bagamat po sila ay pinagpapala din at nakakaranas ng mga bagay na galing po sa Panginoon, ngunit hindi mo natin nakikitaan ng pagpakumbaba kasi ang inisip po nila because of their effort. Dahil sa kanilang mga ginagawa, kaya nagiging ganito ako. Di mo ba? Sa atin hindi. Ang inuuna natin, syempre, si Lord. Tama po? Binibigyan natin lagi ng pasasalamat si Lord kasi nga po, siya talaga ang may gawa. At siya po yung author ng lahat ng mga bagay sa mundo. Once kasi na hindi ho naintindihan yung tinatawag na yung soberano ng Diyos, the sovereignty of God, hindi po talaga yan hindi talaga maisuko ng isang tao yung pride. Diba? Yung pride, ibig sabihin, yung pagpakataas sa sarili niya. Pero once nalaman mo na ang Diyos pala ay nagagawa niya ang lahat ng mga bagay, sa buhay po natin sa mundong ito, ay makikita natin na Lord, wala pala ako sa buhay ko. Ang may-ari pala ng lahat ng ito sa buhay ko, maging ang trabaho ko, negosyo ko, lahat, ginagawa ko, kayo pala po Lord, ang siyang may-ari po nito lahat. Di po ba? Kaya napakasarap po ng pakiramdam na si Lord po ang siyang patuloy natin in-acknowledge sa buhay po natin. Si Lord ang patuloy natin kinikilala na ang may gawa ng mga bagay na yan, kung bakit tayo naging ganito, ang ating Diyos. Di po ba? Kaya napakahalaga na makita natin na ang sabi po ng ating Panginoon sa magitan ni Pablo, mag-ingat sa iyong sarili at sa doktrina, magpatuloy sa mga ito, sapagkat sa paggawa nito, kapwa mo maililigtas ang iyong sarili at sila na nakikinig sa inyo. Kaya mahalaga yung pangangaral na dapat ang pangangaral ay galing po sa mga salita ng Diyos. Kasi may mga nakikinig po. No? May mga nakikinig ng salita po ng Diyos. Ano ibig sabihin maliligtas ang sarili natin at saka yung makikinig sa atin? Saan tayo maligtas? Saan tayo maligtas? Sa mga maling doktrina, tama po? Sa mga maling pamumuhay, yun pong tinatawag na temporal salvation. No? Hindi po ito eternal, kundi temporal. Bakit temporal? Kasi ang binigyan ng tagubilin po ni Pablo, yung church. Tama?
at saka si Timoteo. Pag sabing church saka Timoteo, ibig sabihin ay mga ligtas na po yan. Kaya kailangan pa rin silang maligtas saan? Sa kanilang pamumuhay during the time sa lupa. Ganon din tayo. Kailangan din tayo maligtas. Okay? Sa mga iba't ibang doktrina na nagsisilipa na ngayon. No? Kaya nga, malinaw ang tagubilin po ng Panginoon at ang utos ng ating Panginoon na wag daw tayong maniwala sa mga iba't ibang doktrina. No? Ibig sabihin sa mga hindi doktrina ng ating Panginoon. Kaya nga po ay mga warning po ng Panginoon sa atin para po tayo ay magiging aware na ito pala dapat ang gawin po natin sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? Maligtas tayo saan? Sa gutom. No? Kaya nga tayo tinuturuan ni Lord. Para hindi tayo magutom, syempre, gumagawa po tayo. Naging masipag tayo kasi tinuturuan tayo ni Lord. Diba? So doon tayo maligtas. Saan pa tayo maligtas? Palagay nyo. Saan pa tayo maligtas? Right. Sa aral, sa doktrina, no? Sa mga masasamang gawa ng mga tao, di ba ba? Sa mga maling pamumuhay, di ba ba? Maligtas tayo saan? Sa mga trahedya, no? Kasi may mga trahedya na nangyayari sa mundo eh. Di ba ba? Nung kailan yan, di ba ba yung Japan, ano? Inano ng lindol, di ba? Sa iba't ibang lugar. Matindi ang mga kalamidad na nangyari sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Kaya tayo, nananalangin sa Lord, na tayo ay iligtas ng Panginoon sa mga ganong klase kapahamakan, just in case man na ito po ay dumating dito sa Pilipinas. Kasi hindi po natin alam ang kalooban ng Diyos. Hindi natin alam ang mga plano ng ating Panginoon, di ba? So, maaaring minsan kampante tayo, hindi natin alam kung makakaranas tayo o hindi. Si Lord nakakaalam nun. Kaya malaga ay handa tayo. Pag sabing handa, lagi tayo nananalangin sa Lord. Di ba? Lagi tayong humihingi ng gabay sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yan. Sa ating pong paglilingkod. Pagbabasa, pagtagubilin, no? Ng mga aral ng Diyos, at ang pangatlo ay yung doktrina ng ating Panginoon na kailangan natin panghawakan sa ating paglilingkod na ito. Panghawakan na natin ang doktrinang totoo ng Panginoon, wala nakakaligaw sa atin. Tama po? Hindi tayo madadaig. No? Hindi tayo ibig sabihin, madaya ng mga iba't ibang mga doktrina ngayon na nagsisilipa na po sa mundo pong ito. Okay? So alam po natin yan, no? Mga bawat reliyon, may iba't ibang doktrina po yan, no? May kanya-kanyang doktrina po yan, no? May mga iba't ibang aral po yan. So alam po natin kung ano ang mga aral nila. At ang ginagawa natin ay kinukumpare po natin sa doktrina ng Panginoon kung yun ba ay tugma, kung yun ba ay tama. So kinukumpare natin, wala. Meron mga tama, pero iba may mali. Okay? Lalong-lalo na sa kaligtasan, no? Na eternal. So, kinukumpare po natin lahat po yun. No? Pinag-aralan natin at syempre ay with the guidance of the Holy Spirit, nakikita ho natin yun na kung saan ang tunay na aral ng Panginoon ay ang basihan salita po ng Diyos. Hindi yung invento, hindi yung gawa-gawa lang ng mga tao. At kung yan naman ay parehas lang din ng aral, mas maganda, no? Na nakabase ang mga aral nila sa mga salita po ng ating Panginoon. Pero sila, may mga katwiran din yan. No? Kaso nga lang, ang katwiran ay hindi tugma doon sa katwiran ng mga salita po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, iba ang kanilang interpretasyon. Okay? Kamukha niyan, ang mundo ay ano na daw ito, no? Abrat sa Jehovah, mundo ano ito? Paraiso na ito, no?
Paraiso na daw itong mundo. May paraiso ba na nagigera, nag-ano sa iba't ibang lugar, iba't ibang dagat? So, wala. Ang paraiso sa langit, ang pangako ni Lord. Yun po yung tinatawag na third heaven. Okay? Sa 1 Corinthians po yun nababasa natin. So, iba't ibang doktrina, pero pagka titingnan mo sa salita ng Diyos, hindi po, hindi totoo yung mga sinasabi nila. Okay? So, marami pa ng mga iba't ibang reliyon. Kaya nga, pinapag-ingat po tayo ni Lord, baka kasi tayo madaya. Okay? Baka tayo mahikayat ng mga nagtuturo tungkol po sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? So, sa atin naman, paalaala lang, kung may mga, halimbawa, may mga kapatid man na naniniwala doon, wala tayong magagawa. Marami naman, no? Marami naman ganun nangyari. So, basta ang importante po, nagawa natin yung part po natin. Na ang part po natin, ibahagi ang katotohanan na mga salita po ng ating Panginoon. Bahala si Lord doon po, ang siyang kumilos po, no, sa mga taong iyon na kung saan ay nasa katotohanan na, and then tumalikod pa doon po sa katotohanan. Kaya nga lagi ko sinasabi, di bali nang galing ka sa mali, napunta ka sa totoo. Huwag lang sa totoo ka na, napunta ka sa mali. Okay? So, mas mahirap po yun. Kaya, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Paniwalaan natin yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, na ang sabi po ni Lord ay dapat huwag tayong maniwala doon sa mga sari-saring doktrina. Paniwalaan po natin yon, at dapat ito lamang po ang salitain o ipangaral, no, ibahagi ang sound doctrine ng ating Panginoon, which is tinatawag po siya na tunay na doktrina ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, alam na po siguro ni Nanay Luz kung anong doktrina natin sa kaligtasan. Nanay Luz, alam niyo naman po ba? Alam na ni Nanay, no? Kaya nga, palagi binabanggit na Nanay, hindi naman sa tanggap ang kaligtasan natin, eh. Hindi, gawa po ni Lord, no? Nanay, opo, purihin po ang Diyos. So, Sister Rose siguro, alam din niya, no? Sister Rose, yung tungkol sa kaligtasan nating eternal, no? Ng kaligtasan nating eternal, hindi gawa ng tao, hindi sa pagdidikta ng tao, hindi sa desisyon ng tao, kundi gawa po ng Diyos ang ating kaligtasan. So, yun lamang po, at nawa ay meron tayong natutunan tungkol po sa warning ng ating Panginoon na dapat po tayong mag-ingat, no? At na huwag tayong madaya, maging sa doktrina, at dapat tayo po ay magpatuloy sa atin pong natutunan po sa ating Panginoong Diyos. Okay? Question po?